Samantala, gaya nga po ng akin nabanggit ay nasa pangalaga ng mga otoridad ang dalawang neophyte na ito na bugbog din ang inabot mula sa Lex Leonum Fraternitas na naging dahilan nga po ng pagkamatay din nitong si neophyte na si Marcos. At narito po report ni Emil Sumangil. Emil? Maganda nga po na Chiki, pinumpirma na ang pulisya. Nasa custodian ngayon at nananatili sa isang safe house ang mga 21 anyos na San Pedro College of Law students na sina Efrain Daniel Lara at Christopher Ryan Maranan. Sina Lara at Maranan ay kabatch sa law school ng namatay na biktimang si Mark Andre Marcos at kasabay na pumasok at sumailalim sa initiation rites ng Lex Leonum Fraternitas noong araw ng linggo. Hirap maglakad Jiggy sina Lara at Maranan dulot ng labis na pamamaga ng hita at braso. Lumutang sila Lara at Maranan sa pulisya para linisin daw ang kanilang pangalan makaraang mapabilang sila sa listahan na nakapaloob sa anonymous letter na ipinadala sa pamilya ni Mark Andre na sinasabing naroroon nang maganap ang hazing. Pagpapatunay daw ang kanilang paglutang na hindi sila Jiggy kabilang sa nagkandak ng initiation bagkus kasama sila sa siyam na neophyte na sumailalim sa hazing kabilang si Mark Andre. Sa ngayon Jiggy, inaantabayan ng panapulisya ang pagdating ng mga abogado ni Maranan at Lara para makapagbigay na ito ng kanilang mga statement na ayon sa pulisya ay malaking tulong sa kanila. Jiggy. Ibig sabihin ni Emil, inaasahan na itong dalawang ito ay magsisilbing testigo kaugnay ng mga pangyari na naging dahilan ng pagkamatay ni Andre Marcos. Tama? Walang galang kung maaari lamang ay pakiulit lamang yung katanungan. Emil, inaasahan na itong dalawang ito ay magsisilbing testigo dahil sila mismo ay nakaranas ng pangbubugbog o yung sumailalim sila sa hazing, sa initiation rites, na ito namang rights ito naging dahilan ng pagkamatay ni Mark Andre Marcos. So inaasahan itong dalawang to magsisilbing testigo ng mga otoridad. Sa pinakawalang statement kanina, Jiggy, ng Regional Director ng Police Regional Office 4A na si Chief Superintendent James Melad, willing daw makipagtulungan itong sina Lara at Maranan at hindi na niya idinitalye pa kung ano yung posibleng maibigay na statement nito sa pagtakbo ng investigasyon sa kaso. Pero ayon sa kanila, malaking tulong daw ang pagtakbo ni Maranan at Lara, lalo na para mabigyan linaw lalo ang kaso ng pagkapatay ng hazing victim na si Mark Andre. Jiggy. Emil, huling katanungan, nakwento ba nung dalawang to ang dahilan kung bakit sila lumutang maliban dito sa paglilinis ng kanilang pangalan? May pressure din ba sa kanila talaga para lumutang na at may pakita na sila ay biktima rin? Una, Jiggy, kaya ang dahilan ng kanilang paglutang ay na-pressure di umano ang kanilang mga pamilya matapos nga na mapabilang yung kanilang mga pangalan dito sa tinatawag na anonymous letter na ipinarating sa pamilya ni Mark Andre noong isang araw. Gusto raw nilang linisin ang kanilang pangalan na hindi sila kasama sa mga suspect. Hindi rin sila kasama sa nagkandak ng initiation rites bagkus kabilang daw sila sa siyam na neophyte na sumailalim sa hazing noong araw ng linggo. At doon naman sa katanungan tungkol dito sa kanilang pagbibigay pa rin ng kooperasyon dito sa pag-usad ng kaso, Jiggy, ay nakangako sila. Inaantabayanan lamang, Jiggy, ngayon ng Provincial Police Office yung pagdating ng kanilang mga abogado para formal na silang makuna ng statement at ayon nga doon sa binigay na pahayag kanina ng hepe ng Cavite Police Provincial Office na si Colonel Bulalakaw ay blow by blow. Inaasahan nilang makukuha nila yung detalye kung ano ang pangyayari mula noong araw na Sabado hanggang sa sinasabing ma-report na mamatay ang hazing victim na si Mark Andre. Jiggy. Maraming salamat, Emil Sumangil.